Since natalo ang Golden State Warriors sa kanilang last game, napako nga muli sila sa purok Jazz ng West na siyang kinakatakutan ngayon ng kanilang team at ng kanilang mga fans. At kahit man malayo-layo pa sila bago bumagsak sa ika-11 pwesto sa pagkakaroon pa nila ng 5 games na kalamangan mula sa Houston Rockets, hindi rin naman nga malabong mangyari ito na magtuloy-tuloy ang kanilang pagbagsak. Sa ngayon, meron pa rin naman ngang natitirang 17 to 19 games ang kupunan. Ngayong season sapat na upang maungusan sila ng mga teams na nasa ibaba. At sa ipinakita nga pong pang G-League na performance ng Warriors kahapon laban sa eliminated at worst team na Spurs, inaasahan na nga po na magkakaroon sila ng losing streak sa kanilang mga susunod na laro kung hindi magbabago ang game plan ni Coach Steve Kerr o kung walang mag-step up sa kanilang lineup. At kapag nangyari iyan, wala ngang ibang choice si Stephen Curry na madaliin agad ang kanyang pagbabalik at recovery sa kanyang Golden State Warriors. Gayong kapag nahirapan nga sila na makakuha ng panalo, malaki ang posibilidad na hindi pa sila makapasok kahit sa play-in tournament. Kaya either mag-step up ang majority sa mga malalaro o pipilitin ni Stephen Curry na maglaro agad sa kabila ng kanyang iniindang injury. Samantala, makalipas ang ilang araw na pagkatalo ng Dallas Mavericks, nakabalik na nga sa wakas ang kanilang team sa winning column matapos nilang maipanalo ang huling dalawang laro. Subalit sa kabila nga po niyan, nakapako pa rin naman sila bilang 8 seeds sa standings ng West. Ibig sabihin, malaki ang tsansa na kailanganin muna nga po nilang makipagsabalaran sa play-in tournament bago sila pumasok sa playoffs. Kaya medyo mahihirapan muna nga po ngayon ang kanilang team kahit napakalalaking numero ang itinatala parate ng kanilang superstar na si Luka Doncic. Isa pa, may ilang mga analyst na rin naman ang duda sa kanilang kakayahan at talento, kagaya na lamang ni Kendrick Perkins na nagsabi na hindi nga kakayanin ng duo ni na Luka Doncic at Kyrie Irving na magkampiyon. Bukod nga po sa hindi nila pagkakaroon ng magandang chemistry bilang isang duo, masyado rin naman nga pong ball hog ang mga ito na isa sa mga kahinaan ng kanilang team na magagamit ng kanilang mga makakalaban. Sa madaling salita, mas magiging madali para sa kanilang kalaban na malaman kung sino ang kailangan nilang tuluyang pahintuin para sa Dallas Mavericks. Hindi nga po ngayon gumagana ang paggamit parati ng hero ball katulad ng Mavericks at isa nga iyan sa mga katotohanan na dapat tanggapin ngayon ng kanilang prangkisa. Recap muna nga mga idol, natalo nga po ngayong araw ang mga kupunan sa West na Los Angeles Clippers at Sacramento Kings. Ito nga ang mga teams na magkakadikit sa standings at unting talo, unting panalo, siguradong magagalaw ng husto ang kanilang pwesto. Dahil nga natalo kahapon ang Warriors na may hawak ng 2-game lose streak ngayon, napako na nga sila sa pang-10. Pagdating naman sa Lakers, well, literal yamado nga po sila ngayong araw kontra sa Minnesota Timberwolves dahil hindi nga dito naglaro ang ilan sa mga key player ng Wolves. Isa nga dyan si Rudy Gobert, Karl Anthony Towns at si Kyle Anderson na may injury, and guess what? Gaya nga po ng inasahan, si Anthony Edwards pa rin at si Naz Reid ang nagbuhat. Pero dahil nga parehong naglaro dito sina LeBron at Davis, nasa condition nga po ang Lakers para manalo. Eto na rin naman ang rason bakit tumabla na sila sa pang-7 na Sacramento Kings at may chance pang mabago ang posisyon sa mga susunod na araw kapag sunod-sunod pa ang kanilang panalo. So yun lamang mga idol ang ating bagong video. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Thanks for watching. Hopefully nag-enjoy kayo ngayon.